Eto na naman po tayo mga kaibigan. Tila ay nagluluto na naman po ng bilyong-bilyong salapi ang mga miyembro ng House of Representatives. Ayan. So during the deliberations of the 2027 national budget, nagkaroon nga po ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng ilan sa mga miyembro ng Kongreso at ni Congressman Toby Tiangco. Okay? So to be specific mga kaibigan, dito ay talaga namang nanggagalaitin na po sa galit itong si Congressman Toby Tiangco at talagang binara at talagang binusisi po nito ang deliberations nga po ng budget ng House of Representatives, no? Lumalabas po kasi na ang budget po sa net expenditure program ay nasa 16 billion lamang. Subalit, dahil nga po sa mga insertions na nangyayari o ginagawa ng mga corrupt officials, ay nagiging 30 to 35 billion pesos po, no? At ngayon po na naman ay talaga namang lantaran ang insertions, no, na nangyayari. Okay? Base rin po ito sa naging usapan, no, during the deliberations ng budget. Hinihiling po kasi ni Congressman Toby Tiangco sa Kamara, in particular po sa chairman ng appropriations na si Congresswoman Mika Swansing, no? Ito po ay aking kababayan. Siya po ay congresswoman ng 1st District ng Nueva Ecija. And nakakalungkot, no? Nakakalungkot dahil tila ay sumasabay, no, sa agos ng korupsyon ang pamumuno o pamunuan ng Committee on Appropriations, no? Dahil hinihiling po ni Congressman Toby Tiangco na magkaroon po ng deliberations ng budget, no, yung during the pre-plenary discussions po ng budget, no, at paano daw po magkakaroon ng alam niyo na further objections or whatsoever kung hindi po pinag-uusapan ang budget ng House of Representatives, no. This is very alarming dahil nakatago, no, ang deliberations at talaga namang nanggugulat na lamang ang budget, no, dahil bigla-biglaan na lamang lumalabas ang paglobo ng budget at hindi po nai-scrutinize, hindi po nasasala, hindi po nalalaman kung paano at bakit nga ba umaabot sa bilyong-bilyong salapi o doble halos, no, ng nakapaloob sa NEP yung budget po ng House of Representatives. Okay? So para sa akin, mga kaibigan, nakikita ko po kasi itong pangyayaring ito na kaya pala malakas ang loob ng ilan sa mga miyembro, halos more than, no, 2/3 ng mga miyembro ng House of Representatives ay malakas ang loob nila na ipa-impeach, gumawa ng kwento, no, maghanap ng mga ebidensya na hindi totoo laban kay Vice President Sara Duterte. Kung ating titingnan at susuriing mabuti, 125 million lamang po ang kanilang inirereklamo kay VP Sara Duterte, samantalang sila ay bilyon-bilyon po ang perang ibinubulsa. Napanood at napakinggan naman po natin ang naging pahayag at testimonya ng witness na si Miss Gina Acosta. Siya po ang Special Disbursement Officer na itinalaga ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina sa Office of the Vice President. Si Miss Gina Acosta po ang Disbursement Officer. Ibig sabihin, sa kanya po nakapangalan ang confidential fund na ibinigay ng Office of the President noong 2022. Okay? So, nagkaroon po ng budget ang opisina ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng pondo ng Pangulo, no? Galing po sa pondo po ng Office of the President yung 125 million
na confidential fund nito. Naaprubahan po ito Agosto 22, 2022 at ibinigay po sa Office of the Vice President noong December 22, 2022 rin po. Ibig sabihin, 11 days bago po matapos ang taon. So dahil 11 days na lamang po ang natitira, kinakailangan na pong maliquidate po ito. So kung inyo pong pinakinggan at napanood po ang impeachment trial, maayos po at malinaw naman na naipaliwanag ni Ms. Gina Acosta ang mga nangyari. Dahil siya po ang payee, siya po yung nakasulat doon sa cheque at meron naman pong advice from the Office of the Vice President na meron na nga pong pondo yung confidential fund na yon o yung cheque na yon, meron ng pondo. Meron na rin pong pirma yung cheque. So tumawag po ang opisina ni BP Sara doon sa Land Bank at sinabi na magkakaroon po ng withdrawal. So to cut the story, si Ms. Gina Acosta po ang authorized person na mag-encash ng 125 million pesos. Dahil siya po ang authorized, syempre siya po yung itinalaga ni BP Sara Duterte. At yan naman po ay legal at maayos. Nasa tama naman po ang proseso. Nakapaloob po sa Joint Circular 2015-01. Yes, tama, no? Joint Circular 2015-01, ang disbursement officer ay ang head of agency, which is si Vice President Sara Duterte. Pero kung ang head of agency ay nagtalaga po ng special disbursement officer, ay maaari po at ayon naman po ito sa Joint Circular. So itinalaga nga po ni BP Sara Duterte si Ms. Gina Acosta bilang Special Disbursement Officer. Maayos naman pong naipaliwanag ni Gina Acosta kung paano at saan napunta yung 125 million na kanyang confidential fund. And pinaiingay po ng House of Representatives ng mga miyembro po ng prosecution na malinaw daw na iniutos ni BP Sara Duterte ang pagwi-withdraw. Mga syunga, no? Yung mga bobong mga dilawan, no? Mga pinklawan na yan, mga bobo. Automatic po yan. Hindi po kikilos ang Special Disbursement Officer without the order of the Vice President. Dahil yun po yung head. Tandaan po ninyo, siya po ay isang empleyado lamang din po ng OVP. Ibig sabihin, yung kanyang posisyon ay mas mababa pa rin po sa Vice President. Ibig sabihin, hindi siya maaaring kumilos nang wala pong utos mula sa Vice Presidente. So malamang uutusan siya ni Vice President Sara Duterte. So that is legal at maayos. May naipaliwanag din po niya na ang role ng po niya ay to disburse the money. At pagdating po sa mga confidential activities, confidential surveillance, and so on so forth, andyan po si Colonel Lachica. At si Colonel Lachica po yung nasa ground. Siya po yung bahala pagdating doon sa mga surveillance activities, confidential activities, etc. etc. So, malamang alam po niya ang ground kung ano po yung nangyayari doon sa talagang nasa ibaba. So, hindi po pwede na pasukin at alamin pa ito ni Gina Acosta sapagkat hindi naman po niya alam ang tungkol sa mga confidential activities na ito. So, ang makakaalam lamang po nito ay si Lachica. 'Di ba? So, ito lamang po. Napakasimple lamang po yun. So, therefore, kapag naisagawa po ng maayos ni Lachica yung kanyang mga trabaho, nakakuha po siya ng mga confidential information mula sa kanyang mga intelligence personnel na kinausap, binayaran. Yun po yung ibibigay. Yun po yung ililiquidate ni Lachica, ni Colonel Lachica, yung mga confidential intelligence report. Yun po yung ibibigay niya as part of the liquidation. Paano niya na-utilize yung pondo? Paano niya ginamit yung 125 million? Meron siyang ipinakitang utilization report ng kanyang mga activities na ginawa. Malinaw po yun.